po ay post ni Jason sa. Ito po ay nasa page ng Banateros. Post ni Jason sa. Ang tanong, saan manggagaling yung reward money? Abalos, eto ha, makinig ka. Saan manggagaling yung reward money? Sa pondo ba ng taxpayers money? Sa pera galing sa Pogo? Kasi mainit kay Pastor Kibuloy eh. And definitely, this is political in nature. Yang gustong mahuli si Pastor Kibuloy, ha? Gaya ng sabi ko, sa hula ko or sa opinion ko, yaan ay insecure sa mga Duterte. Kaya nga ang tanong ni Jason sa pera galing sa Pogo, galing sa Weting, galing sa STL, saan galing yung pera? Kasi dapat maliwanag yon. Teka muna, bakit pinakikialaman kung saan galing yung reward money? Kasi po, kung galing yan sa masamayang reward money, at yan ay panggigipit lang sa Duterte, hihingi ng kapalit yan. Sinong loko-loko na maglalabas ng 10 milyon na walang kapalit? Lalo na kung ito ay galing sa gambling money. Sa tanong ni Jason sa, kung ito ay galing sa Pogo, anong masama? Masama yan. Bakit? Gagawin mong protection. Poproteksyonan mo. Siyempre, yung nagbigay ng 10 milyon. Anong interest niya kay Pastor Kibuloy? Bakit? Diyan siya nakatuon. Yung 10 milyon itulong mo sa mahihirap, marami kang matutulungan. Bakit kay Pastor Kibuloy? Delikado yan. Kasi that will be protection money. That could be protection money. Kung galing sa masama yung pera na yan. Apparently, sabi ni Jason sa ang source nila ay si na istorya ay Sec Benhur Abalos ng DILG na napapabalita na gustong maging senador sa 2025. Yan ang isang malaking istorya na walang kakwenta-kwenta pero pinatulan ng lahat ng mainstream media. Alam nyo, kung pagiging senador lang talagang usapan, malayo. Hindi mananalo yan si Abalos, no? So kung ang purpose nila ay ginagamit si Pastor Kibuloy para magpabango ng pangalan, mali ka dyan. Hindi ka mananalo, Abalos. Kung ang purpose nyo naman ay para pagtakpan ang mga kahinaan ng gobyernong ito, magising-gising kayo. Ha? Huwag ampaw. Huwag nyong linisin yung panglabas. Ha? Magtatakip kayo ng issue para yung issue ng kabaho ng gobyernong ito ay hindi malaman. Hindi ganun. Pero kung yan ay gambling money, gaya ng sabi ni Jason sa, hindi maganda yan. Alam natin ang laki na ng problema natin sa Pogo. Hindi maganda yan. Hindi dapat nangyayari yan. Nakakatakot yan. Dahil poproteksyonan yung mga gambling lords. 'Di ba? May mga Pogo daw sa kung saan lugar. Diyan ba sa lugar ninyo? Tanong ko lang, Abalos, wala bang Pogo? Hindi, nagtatanong lang po tayo. Kamusta ang sugalan dyan sa lugar ninyo? Kamusta naman ang droga dyan sa lugar ninyo? Di kasi siyempre, halimbawa, si Duterte, galit sa gambling. May gambling ba sa Davao? Galit sa adik. Ang konti ng adik sa Davao. Galit sa mga kaliwa. Nalinis na po ng mga kaliwa ang Davao. Kaya nagtatanong ako, kayo ba galit sa adik? Abalos, kamusta yung lugar niyo dyan? Mababa ba ang adik? Kamusta gambling? May Pogo ba dyan? Nagtatanong lang po.
Alam mo kasi naliligaw tayo kung saan-saan tayo napupunta. Ito'y talagang atake lang sa mga Duterte. Sana maipaliwanag mo rin, Abalos, na kung talagang ikaw ay walang kupit dyan sa 10. Kinwestiyon ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang 10 milyong pisong pabuya na inanunsyo ng DILG. Ayon sa abogado ng pastor na si Attorney Ferdinand Topacio, grossly disproportionate o ayan na, isa pa yan grossly disproportionate. Hirap nun. Ibig sabihin, parang hindi batas 10 milyon para kay Pastor Kibuloy. Abis na hindi akma ang reward money para sa mga kasong child abuse and exploitation at human trafficking na hinaharap ni Kibuloy. Labag daw ito sa Equal Protection Clause ng Konstitusyon. Labag to sa Equal Protection. Bakit? Yung iba ba't hindi nyo bigyan ng ganyan? Ba't atat pa kayo sa... Atat kayo kay Pastor... Ngayon, batiin niyo yung t-shirt ko pala. Waxis to, Pastor Kibuloy. Namimiss ko nang kumain sa Waxis. Sana makakain ako ulit doon. Thank you po. Waxis sa Davao. Tingnan ninyo, malay nyo, balang araw makapag-franchise tayo sa Maynila niyan. Balik tayo dito. Ba't ba? Atat kayo kay Pastor Kibuloy. Parang crush na crush nyo. Hindi rin daw tama na galing sa mga pribadong individual ang pabuya. Ayon kay... Galing sa private yung reward. Mamaya explain natin. May questionable talaga yung pinaggagawa ninyo. Pasyo, dapat may memorandum ang reward money at kadalasan daw galing ito sa intelligence funds ng DILG. Hinamon din ito Pasyo si Amalos na pangalanan ang nagbigay ng pabuya. Sa kabila niyan, hindi pa rin daw susuko si Kibuloy. It only shows that there is political persecution. He's being singled out. So why would you surrender to a government? Di ba? Naiintindihan nyo na mga bashers. Bakit ka susuko sa gobyernong ganyan? Tama tama. Obviously, political persecution yan. Panghaharas yang ginagawa kay Pastor Kibuloy. Susuko ka sa ganyan? Kahit ako, hindi ako susuko sa ganyan. Inuusgahan ka na Kaliwat kanan ang tawag sa'yo dyan sa media, Ang tawag sa'yo dyan sa media, ano yun? Parang wanted ka na nahusgahan ka na ng kaso. Nahusgahan ka na ng korte. Sino? Sige nga, sinong loko-loko ang susuko sa ganyan? Please lang sa mga bashers na nagsasabi bakit hindi pa sumuko si Pastor Kibuloy. Mag-isip naman kayo, wag nyo ipakitang bobo kayo. Ayun, fugitive. Sabi dito, andito sa Kuwait si Pastor. Ewan ko, hindi ko alam. Basta nasa puso namin. That is persecutory. That is the problem with this government. Tira ng tira yung mga opisyal natin. Hindi nakikita ang ramifications. Totoo. Yan ang problema sa administrasyon nating tira ng tira. Kaya nga alam mo, kayo Abalos at saka Trillanes, bagay kayo. Bagay kayo, dalawa. Tira kayo ng tira Nagmimistulang attack dog kayo ng gobyernong ito. Lalo ka na Trillanes, nagmimistulang attack dog ka. Mr. Demanda ka na Trillanes Wala na ba kayong gagawin kung hindi sumipsip sa gobyernong ito at maging attack dog? Alam mo, hindi kayo nakakatulong. Hindi kayo nakakatulong. Yan ba ang bagong Pilipinas? Yan ba ang bagong Unitae? Tandem kayo, Abalos, Trillanes?
O, tinawag pang pugante, di ba? Yan tinitingnan nila. This administration has become an administration that ignores the rule of law and tramples upon individuals. O, ito, pakita ko saglit sa inyo, ha?